Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Patuloy po tayong magdarasal sa lahat ng mga may sakit at hihilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na sila'y gumaling sa kanilang karamdaman. Atin pong espesyal na ipagdadasal ang lahat ng mga nasa bingit ng kamatayan, nawa sa pamamagitan ni San Jose, sila ay magkamit ng kapahingahan, ng maayos na kamatayan bilang anak ng Diyos, bilang nagnanais makasama ng Panginoon, kasabay ng ating pagdarasal sa lahat ng mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Sama-sama po tayong magdiwang ng banal na Eucharistia sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay nabigong magsabuhay ng ating pananampalataya at nabigong tumugon sa panawagan ng Panginoong kabanalan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo.
Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ang nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Kung inyo pong napansin, hindi ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa eskribang nagtanong sa Kanya kung ano ang pinakamahalagang utos ay ligtas ka na. Kundi ang sabi niya ay malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit ganito ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Napakagandang maintindihan natin kung bakit hindi ini-offer ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan sa eskribang ito. Ang sinabi lang niya ay, malapit ka nang mapabilang. May dahilan nito, sapagkat batid ng ating Panginoong Hesus na magkaiba ang alam kaysa sa isinasabuhay. Magkaiba ang alam, ang utos ng Diyos kaysa sa pagsasabuhay ng utos ng Diyos. At ang eskribang nagtanong sa kanya ay alam ang mahalagang utos, ang pinakamahalagang utos, ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at kaakibat nito ay mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Pero kung isinasabuhay niya ito, that is another question. Kaya ang tugon ng ating Panginoong Hesus ay malapit ka nang mapabilang sapagkat nagsimula na ang kanyang understanding of what it means to be a real children of God or to be what it means to become a child of God. At napakahalaga po ng maunawaan natin ang katotohanan yan bilang Kristiyano. Sapagkat katulad ng eskribang nagtanong sa ating Panginoong Hesus, marami sa ating Kristiyano ang alam ang tungkol sa Diyos. Marami sa Kristiyano ang alam kung anong ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Pero kung ito'y isinasabuhay, that is another question. Ngayong umaga, mga kapatid na ito, ang ipinapaalala sa atin ng mabuting balita ay ang katotohanang ang kaligtasan at ang mapabilang sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-alam sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus, kundi ang pag-alam na ito dapat ay may kasamang pagsasabuhay, may kasamang pagpapatunay ng ating pinaniniwalaan. Kung tayo'y naniniwala at tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, yung sinasabi niyang patawarin ang ating mga kaaway ay hindi lamang nangangahulugang dapat alam natin ang bagay na iyan, kundi dapat talagang pinapatawad natin ang ating mga kaaway. Hindi mapapabilang ang isang binyagang sinasabing Kristiyano, tagasunod ni Jesus, kung alam lamang niya ang utos ng ating Panginoong Hesus na magpatawad ng mga kaaway. Hindi ito nagiging katotohanan dahil alam lang natin ang utos na ito. Dapat ito'y totoong ginagawa natin upang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at mapabilang sa Kanyang kaharian. Kaya yung
eskriba ay hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na napabilang na, kundi malapit na siyang mapabilang sapagkat kulang pa siya ng pagpasasabuhay ng pinakamahalagang utos. Yang ganyang paalaala ay paalaala din sa atin mga kapatid. Huwag nating kalilimutan ang napakahalagang dimensyon ng buhay natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang dapat alam natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ang malalim na hamon sa atin ay ang isabuhay at patunayan nito sa ating gawa. Kaya nga, ngayong umagang ito, diyan tayo dinadala at pinapausisa sa ating puso kung nasaan na tayo, hindi lamang sa pag-alam sa kanyang turo, kundi pagsasabuhay ng kanyang turo. Pag sinabi niyang bawal mga lunya, ibig sabihin, dapat totoo yun sa buhay natin. Pag sinabing bawal mamuhi sa ating kapwa, dapat totoo yun sa buhay natin. Dapat walang pagkahiwalay sa ating alam sa kanyang utos at sa ating ginagawa sa araw-araw. Kaya nga, sinasabi ni St. James na ang pananampalataya para maging buhay ay dapat sinasamahan natin ng gawa. Di ba sabi niya, faith without work is dead. Hanggat hindi natin isinasabuhay ang ating alam tungkol sa ating pananampalataya, nananatili siyang walang bisa, nananatili siyang walang buhay, nananatili siyang patay. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, hindi lamang dapat alam natin ang ating pinaniniwalaan at kilala natin ang ating sinusundan. Yung alam natin ay dapat magdala sa atin sa pagsasabuhay ng ating alam upang tayo ay mapabilang ng tunay sa kaharian ng Diyos. Kapuri kay Diyos sa malumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan doon, narito ang mga alay mula sa lupa at doon ang paggawa. Ang tinapay na ito para mga pagkain. mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming nialay. Mula sa katas ng utos at bunga ng aming pagawang alam na ito para puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatang kami nagtitiwala, ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
pagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.